Heto na nga ang finale ng pag-harvest ng papaya. 25 days ang aming hinintay. Sad to say lang dahil mababang presyo na aming naabutan. Tulong-tulong, sama-sama, pagkakaisa ng bawat isa para mas mabilis matapos ang paglilinis. Kailangan walang dilaw na dahon o nabulok na dahon dahil yan ang cause ng pagkalusaw ng papait. Madadamay ang mga ibang nakatali, sayang lang pinagpaguran. Kaya kahit na masakit sa likod, tiyagaan talaga. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Nakunada! Ito ang realidad ng mga buhay bukid. Dahil kung wala namang magbubukid, wala din makakain ng mga tao. Bago isilid sa sako ang mga nakatali na, kailangan mo nang hugasan ang mga ugat ng papait para matanggal ang mga nakadikit pang buhangin at maging fresh at kaakit-akit tignan ang mga dahon ng papait. Sa totoo lang, sa dami ng mga nagtatanim ng papait dito sa amin lugar, mahirap din ang maghanap ng buyer. Kung walang buyer, kahit na maganda ang tanim mo, kung hindi mo ito na ipa-schedule, masisira ang iyong mga tanim. Kaya kapag nakapag-finish ka na, ipa-schedule mo ang iyong tanim sa buyer at tatanungin ka lang kung ilan ang tansya mo sa mga harvest mo dahil hindi isa ang pinagkukuhanan ng mga buyer. Kapag nahuli ka na nagpa-schedule, ay delikado, jimula mo, awanon, na ang ragaw, na sabong na. So ayan, ang proseso ng nakikita nyo ngayon. Pagkatapos hugasan, ilalagay kung saan isasalansan ang mga nahugasan na para tumulo ang ibang tubig bago isilid sa sako para hindi siya masyadong babad sa tubig. Kailangan salain ba para tumulo ang mga tubig para maiwasan ang pagkalusaw ng mga dahon nito. Sa dami niyan, siguradong likod-balikat ang umaapila sa sakit. Pero kailangan nating kumita kaya laban lang. Itong buhay na ito ang aming nakagisnan kaya sanay na sa batak na trabaho. Umulan man o umaraw, sakripisyo talaga ang aming daladala. Kung hindi ka gagalaw, gutom ang abot ng tiyan. Hindi pwedeng tatamad-tamad sa panahon ngayon. Kahit napagod na ang katawang lupa ko, fight lang. Dahil walang ibang makakatulong sa'yo financial kung hindi sarili mo. Dahil hindi mo bulsa ang bulsa ng iba. Dahil sila ay may pangangailangan din. May maitulong sila sa'yo sa abot ng kanilang makakaya. Kung sakaling hindi ka man mapagbigyan sa iyong hiling, huwag na huwag kang magtatampo sa kanila. So ayan, sa baliman ng tinakayapanan na di bagbaganan ni aswangan, at agbugbugo pa ilang ti papay ti aramidon da talaan nyo anya-anya ti bagabaganan purwak-purwak na at po na yan. Sa bagay, hindi naman yan maluluglog o purwak-purwak na ta, fresh na fresh pa rin po yan. Pero dapat, bago mo ihagis-hagis yan, alam mo kung saan siya babagsak, yung hindi siya maluluglog. Pasensya na mga kaswangers, naubusan na si Tagalog si Aswang. Kaya yan, halo-halo na, Tagalog, Ilocano na, may pa English pa. Hindi ko naman naintindihan yung English. O, diba? Siguradong masakit ng mga likod ng mga yan, pero walang rekla-reklamo kasi kailangan tapusin lahat yan. Kaya sana, lahat healthy at walang magkakasakit para healthy din ang mga tanim. So ayan, nagsalitan na sila dahil nangawit na rin siguro yung likod ng isa, nangawit na yung balikat ng isa, kakahugas-hugas, kakabomba-bomba. Ayan, salitan na hanggang sa matapos. Kapang panganak suman ko na, garamit ako ng tanong passport doon ko na. So ayan, nakikita nyo may mga nagpapagpag pa rin, may mga nagtatali, may mga nagtitimbang. At ayun, sa dulo, yung mga nagsasalansan, nagbobomba at naghuhugas ng papait. Napakaswerte namin dahil tambak ang aming gawain. Pero ayan, kahit na sumisilip na ang init, diretso pa rin tayo. So ayan na nga, tapos na! For pick up na ang aming papait. Kahit na hindi umabot sa expectation namin ang presyo, pasalamat pa rin kami dahil pera pa rin ang aming pinagpaguran.